same God who makes the planet spin, tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The same God who makes the seasons change, knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You're a God of grace and empathy. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human life. You're not afraid of anything, even darkness is a light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong bagong araw na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-iingat, sa iyong kahabagan, sa iyong katapatan, sa bawat isa po sa amin. Ama, mangyari po ang iyong pagsama sa pagkakataong ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maintindihan po namin ang iyong salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Yun lamang po at maraming salamat sa iyo po lahat ng kapurihan, pagsamba at papuri sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa kasalukuyan po, tayo po ngayon ay nasa Josue 5 na po. Ito po ay pagpapatuloy ng kwento tungkol kay Josue at ng bayan. Sa unang bahagi po na pinamagatang ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal. Natakot ang hari ng Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng hari ng Cananeo na nasa baybaying dagat ng Mediteraneo, na nabalitaan nila na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Sila ay nasiraan ng loob ng pagdating ng mga Israelita. Kung ating pong maaalala sa Joshua 2 verse 11, binanggit po dito, kinilabutan kami nang marinig ang balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Kaya gano'n na lamang nila kinatakutan ang pagdating ng mga Israelita dahil sa kayang gawin ni Yahweh. Sa pagpapatuloy po, inutusan ni Yahweh si Josue na tuliin ang kalalakihan
ng kalalakihan sa Israel. Sinunod naman po ito ni Josue at tinuli niya lahat ng kalalakihan sa burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat 4 na taon nang naglalakbay sa ilang at namatay na ang mga lalaking may sapat na gulang sa pakikipagdigma nang sila'y naglakbay papaalis sa Ehipto. Ang mga anak nila na lalaki ang humalili sa kanila na tinuli ni Josue sapagkat hindi pa sila tinuli noong mga panahong naglalakbay sila. Maaari po nating maitanong na kung bakit kailangan tuliin at para saan nga ba ito. Ito po ay tanda ng tipan sa Diyos. Kung ating pong maaalala sa Genesis 17 verses 9 to 11, sinabi doon na sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Matapos po tuliin ang mga kalalakihan, nanatili sila sa kampo upang magpagaling ng sugat. Sinabi ni Yahweh kay Josue na inalis ko ngayon ang kahihiyan at pagkailipin ninyo sa Ehipto. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Alam niyo po ba na sa wikang Hebreo, ang salitang Gilgal at inalis ay may parehong kahulugan. Ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho at pinagdiriwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng 14 na araw ng unang buwan. Kumain sila ng pagkain inanin nila sa lupain iyon tulad ng sinangag na trigo at tinapay na walang pampalasa. Hindi na muling umulan ng mana magmula nang nakakain sila ng galing sa lupain ng Kanaan. Sa huling bahagi po ng Josue 5 na pinamagatang, si Josue at ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Sa verses nang minsan pong napadako si Josue malapit sa Jericho, nagpakita sa kanya ang isang lalaki na may hawak na tabak. Tinanong ito ni Josue kung siya ba ay kakampi o kaaway. Sumagot ng hindi ang lalaki at sinabing, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba at tinanong niya kung ano ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin. Sumagot ang lalaki na alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutungtungan, at ginawa naman ito ni Josue. Sa kaparehong senaryo po, ito po din ay makikita sa Exodus 3 verses 4 to 6 nang ma-encounter po ni Moises ang Diyos. Sa verse 4 po, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit
hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Binibigyan diin po sa mga talatang ito ang idea na ang kabanalan ng Diyos ay maaaring magpabanal sa lugar kung nasaan ang presensya ng Diyos. Ipinakikita din po dito na dapat nating igalang ang presensya ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Marami pong paalala ang nais iparating ng chapter na ito. Ang una po ay ang pagtutuli sa mga Israelita ay nagsisilbing paalala sa kanilang tipan sa Diyos na nagpapahiwatig ng panibagong simula at pag-aalay sa kaniyang mga batas bago pumasok sa lupaing pangako. Pangalawa, ang pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal ay isang marka ng paglipat mula sa buhay sa ilang tungo sa pagpasok sa Kanaan na sumisimbolo sa kanyang katapatan at probisyon ng Diyos. Pangatlo po, ang presensya at kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita ang presensya at kapangyarihan ng Diyos na ang pagpapakita ng kapitan ng hukbo ng Panginoon kay Josue ay nagbibigay ng katiyakang banal na suporta tungo sa katagumpayan. Sa pang-apat po, ang pagpapakita ni Josue ng kababaang loob at pagsuko na nang tanggalin ni Josue ang kanyang sandalya sa harap ng kapitan ng hukbo ng Panginoon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pagpapakumbaba at paggalang sa presensya ng Diyos. Ang pagkakakilanlan ng lalaki na nagpakilalang kapitan o pinuno ng hukbo ni Yahweh ay isang misteryo. Ngunit ang ilan ay naniniwala na siya ay isang makapangyarihang anghel na may mataas na ranggo. May iba naman na nagsasabi ito raw ang tinatawag na pre-incarnate ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag po dito ay Christophany. Ibig sabihin po nito ay non-physical or visible appearance of Christ. Amen po at purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po sa iyong aral na hatid sa iyong salita. Ama, salamat po sa mga paalala na aming tunghayan at nabasa sa iyong salita. Ama, sa pagtutuli sa mga Israelita, nagsilbi po itong paalala rin sa amin sa pakikipagtipa namin sa iyo. Sa pagdiriwang nila sa Pasko, ito po ay nagsilbing paalala rin sa amin para na ang iyong katapatan ay laging nariyan at ang iyong probisyon. Sa pagpapakita po ng iyong punong hukbo kay Josue, ito po ay nagsisilbing paalala rin sa amin na kayo'y nariyan na handang tumulong sa amin sa anumang pagsubok na aming kakaharapin. At sa asal po na pinakita ni Josue, tulungan niyo po kami na tularan namin po siya. Nagkaroon po siya ng kababaang loob, nagpakita ng pagsuko at paggalang sa iyong presensya. Maraming salamat po sa iyong paalalang ito. Muli po, sa iyo po lahat ng kapurihan, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan.
Amen. Thank you, Lord. Muli po, magandang umaga sa ating pong lahat.